Hello. Welcome for another episode on the usual podcast. Someone's back, pere, from Bangkok. Sawadee ka! So yan, may mga unusual faces na for sure magiging usual faces na. Gusto mo regular? Gusto mo regular. Magsi 6 months na ba? Regular na? Under probe pa kami. I'm with, ano bang gusto kong tawag namin sa'yo? Dwight, ISS. Saint. ISS. With ISS. Saint Pogi nun gagawin. With Lev, of course. What's up? Cody and Kenny. Yeah. Sawadee ka! Sawadee ka. Kapag ka! Pana. No. Dami sinabi mo. Inubos mo 1 week in Thailand. Kumusta naman kayo? For sure, gusto kong kumustahin si Kenny. Kenny, kumusta? Fresh from Bangkok. Stage 2 na ng transition. Kailan Masakit next ba? operation? Masakit? Kailan next operation? Sa Friday. Friday. Oh, yes. Bounce ulit. Solid. Kayo, kumusta? Doon ulit. Oo. Siyempre kailangan isang doktor lang gagawa. Okay. Sorry for that. Anyways, kayo, kamusta kayo? Ikaw, ISS, kamusta naman ng ano natin? Okay naman ang buhay talaga. Ay, Buhay may masyado asawa. malakas. Okay naman. Talagang chill lang talaga ngayon. Waiting for some things to go down. Ay, wow, English. May mga bago ba sa buhay mo ngayon? May nakakangan. May mga bago bang paparating or Hindi natin alam. Magugulat na lang kayo. Ay, puta, grabe. Surprise us. Dadating na lang siya next time na Ferrari na siya. Ganun. Sana all. Ikaw, Lev. kamusta ang linggo mo? Tumama ka ba sa loto? Hindi ako tumama sa loto, pero... So, saan tumaya eh? Baka sinabi mo sa past self mo yung ano, Yung code. winning code na winning lotto numbers. Wala akong ganun, nalimutan ko na agad. Kumakausap mo yung young set mo. Parang natanong yun last week ah. Yung Bitcoin. Open na yun. Ikaw ba, Hodes? Kumusta? Kumusta ang linggo? Medyo madugo. Madugo? yung linggo. Work ba to? Dinudugo ka na din. Dinudugo na rin to. Basta business. Ganyan. Nasa transition na rin siya. So, Nauna ka pa mag-transition sa akin. Transition. Kaya naman, diba? Tuloy lang. Tuloy lang. Ikaw, Chan. Oo. Ito, may na-unlock akong skill, guys. Yun. Goat. May goat na ako. Congrats. So, anong feeling na ikaw ang kauna-unahang nagka-gout sa atin? Kailan bragging rights ba yun? Kailangan, Welcome to the pagka 30s. nagkakanya na kami, ikaw yung una namin tatanungin ano yung dapat gawin. Yung tipong problemado kami, lalapit kami sa Chan. Baka nagmali. Anong pinaka-okay na gawin? Oo. Mga remedyo. Sa'yo namin lalapit. Nung nag-transition ka from normal to gout. to gout. Ano yung una mong, paano mo nasabing, shit, baka gout na to? Di na ako makalakad. Paano hindi Sobrang sakit niya ilakad. So, kahit nga, kapag naglalakad lang. So, pag nakaupo. hindi. Kahit nakaupo ka, masakit na siya. So, kung nari, tatapak mo na. Talagang parang, ano ba siya? Nanginginig. Parang sobrang iniipit yung paa mo. Ganun. Yung parang may Baka naman naipitan ka Oo, ng ugat. Hindi. Hanggang ngayon, masakit pa eh. Kasi Try mo na ipahilot. Ha? Hilot. Or mag-ice ka dun sa, naipit. Hindi kasi pa. Hindi sa ano ata yan yung goat sa mga Sa ugat mismo. Ugat. Tsaka malalaman mo naman pag anong tawag doon? Maga rin siya. Saan daw ba nakukuha yung gout? Sa food, sa mga kinakain. Anong klaseng? Para maiwasan ng mga viewers natin. Yung mga mataas yung purine. Pork, hipon, beef. Beef. Actually, beef ang lakas. Malakas ang beef. Mga red meat. Yes. So steak, ganun. Yes. Bawal lang ang steak. Bawal lang sa steak. Hinahinay sa steak, bro. Hindi ako lagi nagsisteak. shoutout ka sa Shoutout mo sa si MJ. So, ikaw din si MJ? Hindi. Seller siya ng Source steak. ng steak. Okay. Anyways. Huwag na mag-usapan yung gout ko. Yung misery ko. naging medical na naman. Medical episode siya.
Sobrang naging interesting yung gout eh. Walang idea yung mga tao eh. Hindi kasi, yun nga, di ba ang viewers natin mostly, dito na rin. May gout di ba? na rin. Doon papunta. Shoutout sa mga gout tips ko. Ano ba tips dyan? Eh? Simple. May comment na Pa-comment. Pa-comment sa Facebook groups. nung may gout. Gawa tayo next, Gout at may next 20s. episode. Best remedies for gout. Tapos yung next, mga future episodes, kukwento niya kung effective. Mm-mm. Okay, going back na talaga. Best practices. So this week ang this episode ang magiging usapan natin is yung message to the fresh grads. Message? Message to the fresh grads. Ayun. Okay. Parang yung last week lang din, pero in general na to. So ano yung mga nag-work ba sa atin, ganyan. Mm-mm. Kailangan fresh grad. Ano mo gusto mo? Ano mo gusto mo? 2 years experience yan. 3 years. Okay, hindi. Pwede- Okay pwede lang, naman, parehas pwede lang. Basta naman. bata ka. Basta, Nagsisimula ka. nandun ganun. nagsisimula. Basta papunta ka sa working stage. Or nasa Or working kakagraduate stage mo na. lang talaga from school. Pwede ka naman nasa working stage na. Kasi syempre may mga working student. Oo. Maraming OJT pa lang, di ba? Doon na nagtrabaho. Sige, simulan natin sa pinaka simula. Grade school. Grade school. Nagtatrabaho grade school. First grade ka from Sa ano? Sobre. yung sa Mega Mall. Alam mo ba yan? Working student Sa agad din. pakita. Okay. siya. Okay. So, Ayun, so siguro, start nga tayo sa, siguro working student. May nag-working student ba sa atin? si Trump. Sa trabaho. Wala. Di namin na-guess yung may experience. Naalala One ko day na lang. Jollibee. Jollibee yun, di ba? Mm-mm. Tapos nag-quit agad. Isang araw lang siya. Isang Tangina, lang shock to siya. shock pa rin ako din. Yung gano'ng katagal si Trump sa Jollibee? Isang Isang araw. araw. Nagprito lang siya ng manok doon. Isang manok lang. Natalsikan, ayoko na dito. Okay na, nakating ko na yung working student. Ano, kukwento ko to sa tropa ko. Tapos nakalagay pa sa resume niya yun, di ba? Work experience. Tapos may date doon. Isang araw lang yun. April 1 to April 1. April 1 to April 2. Wala ngang line eh. April 1 lang. April 1 lang. Di alam kung kailan babalik ulit eh. Wala pala mong working. Pero kayo, ano yung una yung after graduation? Ano yung una yung ginawa or tumambay ba muna kayo? Pahinga. Kasi ako nagpahinga ako eh. Pahinga. Ako hindi ko masasabing tumambay. Pero actively looking. Habang naghahanap ako ng trabaho na nalala ko, nag-work pa ako sa amin. Sa business niyo? Oo. Parang pinag-aralan ko pa kung paano yung process ganun. Kasi akala ko yun na yung, wala akong makukuha ng trabaho eh. So, Kasi, akala ko okay shit, ito na yung to buhay give you ko. a background, May yung Fallback. Fallback. yung ano namin ni Kenzo, yung course namin ni Kenzo. Oo nga. Hindi nagre-require ng OJT. Pero nag-internship ako Nag-internship bago ka. graduate. Pero ako, hindi niya feeling na eh. Wala akong makuha ng trabaho. Tambay lang forever. Wala naman siguro. Ma-market mo yung sarili mo. Doon na papasok. Okay, mamaya tayo dyan. So, anong natutunan mo doon sa business ng family niyo? Ano? Pwede ba i-share? Parang nanalo ka na rin sa loto pag ganun. Solid yun. Hindi. I think more on operational kasi nung time na yun. So, hindi siya sa pagpapalakad. It's more of Paano nag-work yung business? paano nag-work yung business, paano nag-work yung mga tao, ganyan. Hindi mo naisipan na mag-start ng own business? Naisip din. Wait lang, anong araw ba yung first? Ilang months ka hindi nakapag-corporate after graduation? Kaya tayo graduate, August. August. September, October, November, 3 months. November ako October ako, last week ng October ako nag-start mag-work. So, 2 months? November pala ako, November. 2 ah, months. Hindi mo naisip na tayo na lang kaya ako sariling business. noong time na yun, hindi. Feeling ko hindi mo pa siya, ewan ko parang ang normal na iisipin mo is apply mo na ako ng work para pag nakaipon, yun yung magiging capital mo. So, as fresh grad siguro. Pero Or may nag-work bang ganun? Kasi wala akong kilalang
Nagkaroon ng capital dahil kinita niya sa 9 to 5. Oo. Meron. Meron naman. Siguro yung sobrang taas, pero as a fresh grad? Anong capital yun? Paano? As a fresh grad na makakapag-ipon agad ng pang-business capital. niya. Kunwari franchise or... Siguro kung startup Startup pa talaga, oo. Diba? Commercial. Umiyak eh. Wala yung mom niya. Nahanap. Pero anyway, nung time na yun kasi, ang wiring ng utak ko is mag-apply ako ng corporate, ganyan. Kasi sayang naman yung pinag-aralan mo, diba? Kasi yun yung isip talaga eh. Tsaka parang iniisip ko deep inside, shit, pag dumiretso ako dito, parang tali ka na. nepo baby, gano'n na wala akong napatunayan sa labas, gano'n, tapos uwi na ako. Actually, ang tagal ko na sinasabi yun sa inyo, diba, na parang, kaya hindi pa rin ako nag-work sa amin. Kasi parang, wala, tagapagmana lang, gano'n. Hindi, gusto ko parang, Hindi ka deserving. May napatunayan ako sa corporate bago ako umuwi. Parang gano'n. Napatunayan sa sarili. Sa sarili ko lang. Kayo, guys. Pero, wait lang, may follow-up question lang ako dun. Eventually ba, parang possible na ikaw din talaga yung mag-operate nun? Oo, palapit na. Palapit na yung okay. Malapit na ako. Malapit na. Oo. I'm coming. Kaya pala may pa-transition ka. I'm coming. Hindi ako papayagan eh. Okay. So, ano yung magiging work mo doon? Ano mo Tagatay. naman? Kumbaga, di ba ngayon marketing ka, di ba? So, ma-apply mo naman siya dun sa I think, iba din kasi yung scale nung, syempre, pag corporate ka, iba yung laki nung pinagtatrabahuhan mo versus dun sa amin, ganyan. Pero, siguro meron din. May ma-apply ka rin. Mga operational na para ma-simplify yung mga bagay, ganyan. Pinapalo niya yung mga workers. Palakihin yung company niyo through marketing. Oo. Mga way of working, best practices. Yung mga bata, dapat mas bata pa yung kinukuha natin. Ang mga underage, Kasi biglang kapag- lalatigoy ni Kenzo. Pag mga 50 na yung kinukuha mong tao, di ba? Siyempre, onti na lang yung lifespan nila. wala na sa prime. Wala na Kasi sila sa hanggang- prime. Di ba hanggang 60 lang ang working age sa Philippines. Tapos, Ano yung fina-force retire sila? Or Hindi naman. Hindi naman. oo. Force retire? Technically, yes. Kasi Ano, hindi bet ka minimum tatanggalin. na yung sweldo nila. Kung gusto talaga nilang magstay ka sa company, kukunin ka nila as consultant. Consultant. Pero that may consultation firm ka doon. Okay. Ayun. So, alam nyo naman ngayon, pabata na ng pabata yung prime ng mga tao. Parang, dati, prime nila, 21 years old, di ba? 22, 23. Okay. Alam mo yung prime Ngayon, nila. 18 pa lang, prime na nila. Oo. Parang si Lebron. Sorry. Pero ang galing din nila. Ngayon kasi yung mga bata, yun nga, yung mga ganun. Pwede sila mag-work in. Ang daming nag-work ng student ngayon compare sa batch natin. Mas doable na rin kasi ngayon. Tsaka yun yung design talaga nung K-12. K-12, Oo, yes. na mag-working students. Hindi ka pa tapos sa work, sa school, pero right age ka na para magtrabaho. Kumaga, hinog-hinog na. So, mas Pwede maganda mo pala talaga yung nila, yung education system nila. Technically, yung design, dapat mas maganda siya. Pero kasi yung buong system, flawed pa rin siya. Like, Okay. wala pa rin tumatanggap ng hindi graduate ng college. Oo, mahirap Diba? pa rin yan, sobra. So, Ito na, taas kasi ng standards ng dito eh. Meron na, presidente, di tinatay. Regular na to. Gusto ko. I like that. I like that. Regular na We to. like that. Meron siya parang gustong i-pirma ang law na pwede ka na atang magka-work kahit Technically, wala- pwede ka naman. Kaya nga Pero may yung mga mga companies lang talaga sila na mismo yung... so-called, parang parang malalaking company. Hindi sila mismo yung ayaw. naghanap na 20 years experience pero fresh grad. Ano yun, Para we're ma- accepting fresh grads with 20 years of experience. So, kayo ba, sa ngayon, kayo, corporate or business? For now? I mean, Ano kayo- ginagawa kayo namin ngayon? ngayon? Anong ginagawa Corporate. niyo? Nasa corporate kami ngayon. Corporate, For now. corporate. So, bakit kayo napa-stay sa corporate? I mean, survival mode pa eh. So, ayun. same. So, for now, wala pang extra money to sumugal sa buhay. I think, pag business talagang sugal eh, kahit anong gawin mo eh.
walang sure business na, panalo eh. So, Kahit gaano pa ka, established. I don't know kasi I never ko naman na-experience pero baka kayo. Ganun. Hindi, sabihin natin, parang Nokia, di ba? Okay. Nag-pick sila, no? Kahit gaano pa ka-establish yung Nokia. Biglang bang. Bumagsak pa rin. Kasi hindi sila nag-adapt. Nag-innovate. Hindi sila sumubay sa agos. Agos ng Pero touchscreen. bakit kaya, di ba syempre halos lahat naman tayo may dream na maging boss natin, di ba? Bakit, ano yung parang major factor na nag-hold back sa isang corporate na matagal na sa corporate tapos hindi talaga hindi makapag-start ng business? Siguro may factors din na ako supporting family, ganun. Na, mindset din ba? I mean, tingin nyo isang factor yung parang, marami na umaasa sa akin ngayon. Susugal ko pa ba yung pera ko para sa business? Na parang yung tawag dito, yung income mo na sure na monthly meron ka. Susugal mo pa ba na? Diba? Ang business naman, hindi naman siya monthly, ganun yung kikitain mo eh. So, ang hirap din. Ang hirap sumugal. Sure. Oo. Lalo na, yun lang siguro dahil may factor na may umaasa sa'yo. Pero siguro kung sarili ko lang problema ko. Why not, no? Oo, susugal ko talaga, diba? Pero kung may nakaasa sa akin. At saka yung job security. Kaya, iba pa rin yung security ng pag may trabaho ka. Siguro, pandemic man. Di ba? Siguro lang dyan is, kunwari, mag-start ka as corporate tapos sideline ka. Mo. Sa sideline mo lang yung hobby mo or ano man. Kunwari, ito ginagawa natin yung podcast na to, di ba? Tinatry natin, ito yung mga what if na, what if mag-boom? O di, kung kita tayo ng malaki dito, o di, pwede na tayo mag-let go nung isa pang source of income. At least, na-enjoy mo pa. Diba? Pero hindi tayo mukhang pera. Isipin mo, no? Makipagkwentuhan ka lang, bayad ka. Solid. Kaya like and subscribe, guys. Kasi gusto namin kumita. Kasi gusto namin kumita. Kaya kami nandito ngayon. Kasi gusto na namin umalis sa corporate world. Pero hindi kami mukhang pera. Hindi kami mukhang pera. Ikaw, Leb. Alam ko, matagal ka na sa corporate. Ano yung tingin mong... But first question muna. Naisipan mo na bang umalis? To start my own? Any naman. Gusto mo na tumambay? Naisip niya lang umalis na sa company. Hindi. Naisip ng kumpanya, alisin siya. Hindi, simula fresh grad. Doon ako. Ito si Levin, simula fresh grad. Doon na yung work. Hanggang ngayon. Ilang years na yun? 10 years na, no? 8 years? 8 years. Yes, sir. God damn. Bibigyan na siya ng medal. Mag-grade 6 na yung grade 5 na. Ilang 9 to 5 yun. Siyempre yung mga ganun, di mo na mabibilang yan. Pero same lang din with Chan, yun nga talaga, yung safety net mo ba? Na sa kada 15 at 30th ng buwan, may pang-provide ka. So, ang hirap isipin kung paano mo siya bibitawan to start from parang susugal ka. Susugal ka talaga. So, yun. And siguro naisip ko rin na before, hindi ako business-minded, ganyan. Talaga, ang pagpapalaki sa'yo. Growing up like, mag-aral ka. Ganun. Para makakuha magandang trabaho. Isa rin yun parang, parang na-feed din yung utak ko like growing up, ganun yung maririnig mo. Sa Pinoy, ganun Parang, sa mga kamag-anak mo, sa magulang mo. Aral ka mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Pag Chinese, aral ka mabuti. Kailangan ko sabi yung accent, no? Aral ka mabuti. Hindi mag-aral mabuti. Maghanap ka sarili ng negosyo. Tayo ka sarili ng negosyo. So, yun. Ikaw ba? Back to you. Ako, sa corporate din. Pero, ilang beses ko nang tinry hustlin. Yun yung term ngayon, mag-hustlin. Hanggat sa medyo naging, mapalad dun sa naging business. So, thinking about, quitting the corporate world. That's nice. Ang question ko dyan is, diba, for sure narinig nyo na yung question na, diskarte or diploma ko yun. So, ano may sabi nyo doon? Ano opinion nyo doon? Sige, ako muna. Tingin ko doon, parang,
ako nakuha ko yung discipline ko as an employee sa corporate talaga. Doon kayong parang kailangan mong gumising na 9 to 5 kasi gumising na maaga talaga para sa 9 to 5. So, bago ko pala nag-work, gumigising ka na maaga? Hindi talaga. I mean, kahit sa school, gano'n. Okay lang maliit ng onde. Kaya ako natanong. Okay. So, parang yung discipline na yun, kailangan mo talagang gumising. Kundi, parang, hindi mo magagawa yung trabaho mo, diba? Tapos, hindi ka pwedeng basta-basta umalis dun sa trabaho kasi ang clock out, 5 p.m., diba? Kahit anong tapos ng trabaho mo, nandun ka talaga for that specific period of time. So, pero, hindi masamang umatempt ng diskarte. Kasi what if tumama ka sa loto? Diba? I mean, or may kumagat talaga. Tinry ko yun nung pandemic, yung sa LevKit. Kamusta yun? Nung nagsisimula ako, nakakuha ko ng pair. Tapos medyo inaaral ko din saan makakakuha ng mga gantong pair, ganyan, kailan anong oras sila mare-release. Pero pa nga doon, parang may link na ganyan. So, nakakuha ko. Share mo ba yun sa amin, yung link? Binabayaran ko yun. Parang may monthly subscription ako sa 7. Sa Discord lang yun. Yung nalimutan ko na yung tawag sa ganun. Pipigil siya. So, ano yung naging problema? Ang naging problema ko, bakit mo hindi na ako kumikita. Hindi ako kumikita. So, wala ako naipapambayad sa subscription. Ba't wala kang kinikita? Hindi ako nakahit ng pair. Hindi ka nakakuha ng hit pair. Ginagawa ko kasi nun, parang, kasi 1 pair lang yun per email, di ba? Sa Nike, sa Titan, ganyan. So, may mga pinipm akong tao na i-send ko sa kanila yung registration link. Tapos, yun yung hassle mo. Pag tumama sila doon sa loto, yung email nila, nakuha nila yung pair, ako magbabayad nun, tapos poporsyentohan ko lang sila. Pero may mga nakuha kang hit pairs na mga Kobe's. Ang question doon, worth it ba yung ganung model na parang ano yun? Extra money yun eh. Siguro sa hit pair. Diba extra money yun? Extra money na din yun eh. Hindi, kung yung trajectory nga ng buhay niya nung time na yun, parang iniisip niya, okay, babounce. Pagka if this works, babounce na ako, diba? So, yung mga panahon yun, may why not moments yun na... Pandemic yun? Ganun kalaki yung nakukuha mo nung time. Hindi naman, pero like, meron. Like, malakas ang sale ng sapatos during pandemic. Let's say nag-fly yung ganun na ginagawa mo nung time na yun. Ano yung next step nun? Kasi yung ganung model na magsisend ka ng email, tapos ganyan, hanggang parang certain yun level. Hindi na ako kumbaga naka-next step. Kasi yung mga next step na pala is dapat meron kang parang mga tauhan na troll farms. Hindi naman. Magsisend ng link. Kunwari merong release. Meron sila yung taga-pila mo, ganyan, tapos abot sila ng 500. Magkano abot? 500, ganyan. 500. Pipila lang sila para makakuha ng pair, ganyan. So, wala na akong parang, di ko na siya na-discarte, paano makagawa ng ganun. Tapos, like, kumilala ng mga nasa loob ng indirect supply. Like, yun. Mga ganun. In other words, tinamad ka na. Di na ako nakasabay. Yung gusto kong term. Di na sa diskarte ba, hindi ako na. Dapat di ka tatamad. Oo, di ka tatamad. Dapat di ka nagre-reklamo. So, yun. Hirap din makakuha ng sapatos. Dahil mong kalaban. Pero ang galing din ng shoes nung time na yun. Talagang boom. Laki ng demand ng sapatos na nung time na yun. Iba na bang shoe game ngayon? Shoe industry? Hindi na ganun ka-init kapag... Kasi sa panahon ngayon, ang mga tao gusto nila comfort kaysa style. Like hindi ba nasa-sold out yung mga... Yung mga on ngayon. On ang uso ngayon. Hindi ba nasa-sold out yun? Tapos resale? Marami. May mga specific na, may mga specific na, kunyari, cloud. May mabilis pa rin maubos sa online. So, malaki resale value ng ganun. Hindi na ganun kalaki. Kasi may dumadating na rin eh. Meron ulit. Diba? Anyways, meron ako dun sa gusto ko yung sinabi ni Cody regarding sa corporate na magandang experience talaga siya as a fresh grad. Kasi, yan, discipline nga. Diba, yung discipline mo.
And syempre, pagiging professional. Kasi may kisama ka sa ibang tao kahit di mo gusto. Oh. Yes. Papakisamahan mo, kailangan mo pakisamahan. Nandun din siya. Teamwork. Yeah, teamwork, Teamwork. collaboration. Kahit ayaw mo talaga yung ka-team mo, di ba? Wala kang choice eh. Oo, may mga ganong scenario. So, maganda siya yung build-up ng character mo. Hanggang True. saan ang pasensya mo. Tsaka doon, kunwari, may mga boss ka, kunwari, ayaw mo yung boss mo. Ganun. O di, syempre, i-mirror mo na ito yung ayaw kong boss. Syempre, pag nag-business na ako, Yun naman yung... Hindi ka na ganun. Hindi ka ganun. Kasi, Hindi ka ganun. Oo. Minirror talaga. Nag-work to Gayahin ko yung boss ko. Pwedeng ganun eh. Tapos gano'n. Tapos, syempre, pag sa corporate ka, may mga ma-unlock kang skills din dun eh. Oo, yung pag-i-email na may puot. May professionalism may talaga. Marunong ka mag-email. Kasi di ba, what if yung business mo lumaki tapos mapunta din sa corporate? Ganong level. At least meron kang background. Tsaka yung pananalita mo na lang how you communicate din. Parang, kung mapapansin mo yung mga taong nagsasabing discarded kahit walang diploma. Tingnan mo parang, di nila may relay yung nila ng maayos na parang, okay. Yung nag-flip ng house. Ha? Yung nag-flip ba ng house yun? Anyways, yung take ko dun. Kasi, yeah. I think, kung mag-i-start kayo, it's best mag-start kayo as corporate. Talaga. Then, kung kaya nyo na, then go. Start your own business. Alamin mo yung ins and outs ng business na pinagtatrabahuhan mo. Tapos try mo i-replicate. Na-realize ko nga rin na yung corporate, parang ano mo yan eh, playground mo yan. Yung kumbaga, yung stakes, trabaho mo, pero hindi siya... Ganon kalaki yung Hindi naman magsasara yung trabaho mo kung nagkamali ka sa corporate eh. Tama. So, yun yung parang playground mo na okay. Pwede kang magkamali. Pwede mong aggressivean yung ginagawa mo, ganyan. And then, para kung trial and error. Masira man. And if it works, lipat ka na lang ibang kumpanya, diba? Sorry, boss. Sorry, boss. Bye, bud. SL 2 weeks. Pagka yung sinubukan mo dun sa company na yun, nag-work, nag-boom, pwede ka na siya gawin. At least confident ka pagka ginawa mo na siya dun sa eventually sa sayo. True. Alam mo na, ganun. Tsaka, isa rin yung experience pala, kapag nakikipag-usap sa mga clients mo sa US, gano'n, gandang experience na yun. Nagagawa mo yung... communication skills. Pati yung tono, maayos. May slang. Nakakasabay ka. Tsaka nakaka-build ka pa rin ng network, nakaka-build ka rin connections. Exactly, yun din yung network sa company. Kaya ba? So, yung corporate pa rin is one big business talaga, di ba? Talagang na-timing lang na hindi tayo nag-umpisa na. Yun nga. Tapos yung mga good things about corporate din naman, di ba? Yung mga fresh grad tayo, yung mga Christmas parties, masaya din puntahan yun eh, di ba? Kasi kahit pa paano, nung mga matagal ka na sa corporate, syempre umay na. Pero sa mga una, saya nun. Di ba? Kakasama sa Christmas party. Puro kayo fresh grad, di ba? Sasayaw ka pa. Sasayaw ka, mandatory, pagbago ka, no? Sumayaw kayo. Oo. Sumayaw, lahat. Nagano ako nun, sing and TikTok dance. ako. Hindi, pero naka-lip-sync ako. Tayo si Lance nga every year. Kahit Every year. Kaya perform yun. sumasayaw pa rin eh. Pure energy. Mr. Christmas party. Yung Cory nun. Diba? Ano ba yung mga naging fun natin sa corporate kayo? Sa yung mga sa bonus. on the serious side yung mga benefits. Yan. Sa pa yan. Makukuha yung benefits pati family members nyo. Meron. Ano yung pinaka-solid na benefit na unique about dun sa benefit nyo? For example. Sa napagtrabuhan namin company, ganun. Na sila lang yung may ganun. Ano yung pinaka-solid na nakuha nyo? Hindi sila nagbabayad ng tax. So, wala kayo sound mo. Hey, yo, chill, bro. Hindi kasi sa amin may yung company namin, yung company ko dati na pinagtrabahuhan ko, may bilyaran sila. Wow. Yun yung parang Hindi, like for example, yung mga flexi-bin, ganyan, na kahit saan mo siya pwede gastusin or allowance. Ano yung pinaka-solid na benefit? Perks of working in that specific company. Huwag nyo nabanggitin yung kumpanya. Baka sirahan pa natin eh. Meron ako. Para kaming, alam mo sa Globe, yung rewards. May points ka.
So, parang yung points kasi yun, na-accumulate mo yun. Pagka, kunwari, may maayos kang nagawa, may kapansin-pansin. So, ikaw na employee, hindi mo naman siya laging i-check kung ilan na yung points mo. Kasi, hindi mo naman laging titigan yung site, ganyan. So, ako, parang, hindi talaga ako aware dun sa points na yun. Hanggang sa, napunta lang doon sa link, tapos chinek ko kung ano yung makukuha ko doon sa points ko na yun. Ano yung makukuha mo? Electric pan? Hindi naman. Hindi nga di ba? Parang inisip ko, ano kaya pwede kong kunin dito sa points ko? Nakita ko, Gcash o 5K. Parang, pero sa 8 years mo doon. Hindi, pero hindi naman. Grabe ka naman. Hindi siya agad-agad. Dati walang ganon. Okay. Dati walang ganon. Kailan nag-start ka? Siguro mga 3. Third year mo. Hindi, 3 years na yun. So 3 years may 5K ka. So may 5 taon na may 5 taon na lumipas na wala pang ganong system. Oo, walang ganon. So bago siya sa amin. Pero yung 5K pala, isang referral lang yun. Oo, naman, mga ganyan, isang referral lang. Parang wala naman. Parang yung mga companies Libre lunch, ganun. Kasi sa inyo, alam ko meron. Yung iba, walang libreng lunch. Ay, sa inyo may pa-catering pa, di ba? Oo, may concessionaire yun. Catering gano'n? So, Pero yun ako na-Axel. Yun yung nabibili nila sa points nila, may catering sila. Pag hindi ka ba kumain sa catering, dumadagdag yung points. Hindi ko man nagagastusin to. Yung parang healthcare allowance. May ganun Di ba parang normal lang yun? The yearly talaga bibigay. Pera. Sa amin flexibin. Flexi. Pwedeng ka kunwari, Reimburse. gym membership, ganyan. Maraming ganun. Okay. Hindi pala siya unique. Hindi pala siya unique. Hindi ko alam Parang wala. Sa'yo ba? Baka meron ka. Baka ikaw gusto mo lang gusto mo lang flex. Hindi, wala. Yun nga, flexibin lang. Ibig sabihin, parang flexible siya. Flexible benefit. Flexible na benefit. So, flexible siya. Kahit parang, pwede sa gym, pwede sa, ginagamit mo? Oo. Saan? Sa pag-gym? Sa pag-gym. Binibigyan niyo ng 5 days sila. Pero solid yun Bayad ka ng 5 months si Kenzo sa gym. Solid yung parang may merit na points kapag yung 5K na Gcash. masaya ka, madami ka napapasaya at bibigyan ka ng points, ganun. Pwede kayo magkutsabahan doon. Uy, bibigyan kita ng points. Earned yun. Hindi pala kami nun. Ano yan? Points din. Di ba? Parang so, hindi siya unique. Gcash. Oo nga, hindi siya unique. Hindi mo lang sinabing meron kayo. Wala pala. Para ikaw lang. I-flip mo na lang. And then, ganun din. Like, may mga certain ano siya, more on, though ang makakuha lang ng points through appreciation. Tunay, did a good job. Bigyan ka points. Parang star ng kinder, no? Pero maganda yung ganun. Mag-unli ka. Ano yung nire-register din? Anti-text. Pang-unli text mo. Sinasabi natin lagi. YouTube 20. YouTube 20 mo. Pero mapanood nyo to. Pero maganda yun kasi sa amin, pag nag-over thank you Thank you lang. Good job. Ganun. Depende pa yun sa mga, kung gusto talaga nila magbigay ng points. Pero ang doon malaki yung market nun, malaki yung maraming choices, merong iPad, mga Apple products. Wow. Pero wala silang 5K Gcash. Wala silang 5K Gcash. Unique pa rin yung Bawal pera. Kung iPad yun, kukunin mo. So worth it ba? Ang corporate? Oo. I think ano siya? Di mo kami Hindi kita pino-persuade. Hindi, doon pa lang sa character. May pros and cons meron sobrang may pros and cons. Tsaka siguro kung yung estado mo sa buhay, kung nasan ka, na, like for example ako, tagal ko na sinasabi na umalis na ako, ganyan. Pero at the same time, medyo na-enjoy ko pa siya. May makapag-transition ako, ganun. So, sa next episode, natin pag-uusapan ng cons. Puro pros. Tuloy natin mamaya sa cons ng nasa corporate. Okay. So, for now, may mga shoutout ba kayo? Shoutout kay Glue. Ayun siya, tutulog. Sa akin, shoutout dun sa gumagawa ng aircon ng sasakyan ko. Sipag mo. Shoutout sa asawa ko. Yeah. Wala. Dito na si Kenzie. Wala lang ikaw.
Players for Kenzo pa rin. Sana gumaling na siya. Sana matapos na yung transition. Kaya siya nakabuka ka ng todo. Parang Kasi masakit kasi. Hindi ba Bubukas yung tayo. Hindi ba pwede didikit yung tayo. So yeah, thank you for another episode. Like and sir. subscribe, guys. See you the next episode.